Salamat po. Maupo tayo lahat. Magandang hapon sa lahat. Pinagpapala ho tayo na kasama natin ngayong araw ang dalawang tao na talagang, well actually tatlo po sila na talagang malaki ang puso, talagang punong-puno ng pagmamahal. Umpisahan ho natin kay Speaker Sonny Belmonte. Si Mayor Herbert Bautista. Ang palagay ko po ay halos hindi na makangampanya, puro pagsiservisyo na lang ang gagawin. Sawa po si Vice Mayor Joy Belmonte. Isang tao rin po puno-puno ng pagkalinga sa pagmamahal sa ating mga kababayan, Secretary Ike Ona. Dr. Manuel Chua Chaco, Executive Director, the Heart Center. Department of Health, Board of Trustees, Executive Committee, Department Managers, Doctors, Nurses, and Employees of the Philippine Heart Center, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Siguro, kailangan magbalik tanaw tayo sa aking mga unang eksperyensya sa Heart Center. Siyempre, nagmula po yun sa tatay ko, isang unang pasyente nyo. Tatay ko po ay yung mga nakakatanda po sa atin, mga kapatid nyo, bagong martial law, medyo malusog. O baka sobrang lusog. Pag tinanong po nyo ang aking ama nung araw, ano ba ang pagkain na ayaw mo, mahirapan mo siya magsabi ng 5 bagay na ayaw niya. In other words, gusto po niya lahat. So, talagang very stressful po yung martial law incarceration niya, solitary confinement for practically, over 7 years and 7 months. And may hunger strike pa dinaanan, over 40 days na talagang tubig lang po ang in-imbibe. At dumating ang punto, nung medyo naging slim na siya, talagang very health conscious. So the 1 hour a day that he was given for exercise, he utilized fully, and he adopted jogging as the primary exercise and a little bit of aerobics. Unfortunately, stresses, perhaps the lifestyle, and the stresses involved of being the #1 opponent of the then dictator had their toll on him. And one day, while jogging around the swimming pool in Fort Bonifacio, he suffered this heart attack. So the Philippine Army Surgeon General visited him and examined him. And after the examination, pronounced him fit and said, "Sir, muscle spasm lang yan." And of course, my father was greatly relieved that it was not too serious. Lo and behold, if I remember correctly, about 2 weeks later, the commanding general of the Philippine Army visited him and said, "Senator, maupo kayo, meron lang ako ibabalita sa inyo." Dinao po ang aking ama. At ang binalita pa ng commanding general, "Sir, yung doktor po kayo mabibigla, yung doktor po nyo na tumingin sa inyo kamakailan, namatay po ng heart attack." And that is, perhaps I might be a little wrong in terms of the timing. Pero I'm definite that all of these things transpired. So, siyempre, tatay ko, macho, pinakitang okay lang, pero sa loob niya. Yung nagsabi sa akin, maayos ang kalusugan ko, ang nauna pa sa akin sa parehong kondisyon na nagsabi niya. So eventually, he was brought to the Heart Center, and tinanong niya, I don't remember the name of the head of the hospital then, pero my father was asking about statistics. At medyo bago-bago pa ako kayo nung panahon na yun. Sabi niya, kamusta ho ba ang ating Heart Center? Kamusta ho, success ratio, etc. And the response was, bago pa ho kami, kukunti pa lang yung statistics. Which my father took to me na parang hindi pwede i-broadcast, maraming failure. So dagdag tension na eventually, but in fairness and to the credit of the people who were running the Heart Center at the time, they seconded the recommendation for my father to seek treatment elsewhere. And when we got to Dallas, the medyo what was deemed so mysterious and so fear-provoking seemed like such a routinary procedure in Dallas. He talked about the doctors they're operating on 8 people simultaneously, parang assembly line round. Now, and then just to finish the story on a lighter note, when my father had this bypass, it was a triple bypass, so as he recovered, there was this nurse, according to him was very beautiful, blonde and blue-eyed and very sexy. Okay. About the 3rd day after the procedure, when he woke up, there was with all due respect, there was a nurse who was African-American, who was very big, whom
to whom he compared Joe Frazier to. So, my father said, ano ba, parang mas maganda pa si Joe Frazier tapos nakita si Muhammad Ali. And that was where a lot of these lessons talaga, I really imbibed them. Sabi niya, noong unang araw, binibigyan ka ng will to live. Nung magaling ka na, no, dumating na tong isang parang marine drill instructor raw. Yun, bypass eh. Binigyan ko yung dibdib. Parang pinaka-protection nung winire up was a pillow. But every time, yung first thing that they require you to do is to cough. Siyempre, alam mong basag na, kakaf ka pa. So nag-cough siya, polite na polite. Eh sabi nung nurse naman na Joe Frazier, that's not what we need, you better cough. No. Kasi in short, part of the procedure ho pala yun. At talaga naman within, I think, a week or a week and a half, he was already undergoing in stress test with telemetry. Sabi ko, grabe dito. Parang nagpaburol ka lang ng ipin, baka little less. Anyway, dito na po tayo sa mas serious portion ng ating talubati po. No? Sa araw po ito, wala akong ibang nararamdaman kundi galak dahil sa mainit ninyong pagtanggap. At sa pagkakataong makapiling ang mga doktor, nurse at empleyado ng Philippine Heart Center. 38 taon na po ang nakalipas mula nang itaguyod ang Philippine Heart Center for Asia bilang kauna-unahang institusyon sa ASEAN na nakatutok sa mga pasyenteng may karamdaman sa puso. At ngayon po, matingkad na ang pagkakaiba ng Heart Center. Noon sa Heart Center, sa ngayon, hindi na lamang ito prestihiyoso. Sensya po kayo, kapapaan kung isa lumalabas. Prestihiyosong infrastruktura para lamang sa mayaman at makapangyarihan, kundi kanlungan na para sa mga Pilipinong nangangailangan. Patunay po rito ang pinapasinayan natin mga bagong pasilidad at operating rooms ng Heart Center. Ang hybrid OR7, ang pediatric OR8, ang general and allied surgery OR9 at endoscopic procedures OR10. At syempre po yung wellness clinic. Tapos puso pong ako nagpapasalamat sa bawat ahensya at individual sa pangunguna ng Executive Director Manuel Joa Jacob Jr. at sa di matatawarang pagtulong ni Speaker Sally Belmonte na tunay na nagkahawak kamay para sa katuparan ng araw na ito at sa tagumpay ng agenda natin tungo sa kalusugang pangkalahatan. Komplikado man pong pakinggan ang mga bagong pasilidad ninyo, simple naman ang diwa ng hatid nitong pagbabago. Sa pamamagitan ng makaragdagang kagamitan at pasilidad, binibigyan lakas natin ang ating mga doktor at nurse upang lumawak ang kapasidad nilang maglingkod sa mga nangangailangan at mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa maralitang Pilipino. Silipin nga po natin sandali ang lagay ng cardiovascular diseases sa kalakhang bansa. Ayon po sa Department of Health, kada 100,000 Pilipino, mahigit 100 sa kanila ang tinatamaan ng sakit na may kinalaman sa puso, or 1 for every 1,000. Sa katunayan, noong 2009, nanguna ang cardiovascular diseases sa listahan ng mga pangunahing sakit na kumikitil sa buhay ng ating mga kababayan. Sa kabila po nito, hindi tayo napapanghinaan ng loob, lalo lamang nitong pinapatibay ang paninindigan nating gampanan ang mandatong alay ng sambayaran. Sa pangunguna nga po ng DOH, buong lakas natin tinutugunan ang mga suliraning pangkalusugan. Isa pa po sa ating mga inisyatiba ang pagpapalawak ng ating PhilHealth wards dito sa Heart Center. Gamit po ang 100 milyong pisong pondo ng DOH, ang dating 30 kamang nakalaan para sa mga nakakatanda at ang lalabing 2 kama naman para sa kabataan ay dodoblehin natin para umabot sa 100 kama. Ang target natin, makahiganan ng mas maginhawa ang mas maraming pasyente dito bago matapos ang 2013. Nalulugod din po tayo sa pagtutulungan ng Heart Center at ng PhilHealth para palawigin ang sakop ng PhilHealth Z benefits. Hindi po magtatagal, hindi na lang catastrophic diseases tulad ng breast cancer, prostate cancer at acute leukemia ang libreng may papagamot sa pamamagitan ng no balance billing policy. Isasama na rin sa listahan ang coronary bypass o bara sa ugat ng puso. Ang total correction of tetralogy of Fallot. Alam niyo, biology club president pa naman ako.
o butas at maling posisyon ng malalaking ugat sa puso at closure of ventricular septal defect o butas sa puso. Tama ba, Sekretaryo? Natatanong na rin po natin ang araw kung saan hindi na kailangan lumuwas ng Maynila ng ilan sa ating mga kababayan para ipatingin ang kanilang karamdaman sa puso. Sa kasalukuyan po, mayroon na tayong 2 operational heart center sa labas ng Maynila, ang Southern Philippines Medical Center sa lungsod ng Davao at ang Vicente Soto Medical Center sa lungsod naman ng Cebu. Layon po nating paramihin pa ang mga ito sa ilalim ng ating PPP projects. Inihahanda na rin ang dagdag pang heart center sa mga lungsod ng Cabanatuan, Legazpi, Bacolod, Zamboanga, Cagayan de Oro at San Fernando sa La Union. Ang nais po nating idiin dito, ang lunas sa mga malulubhang sakit ay hindi lamang para sa may kaya sa buhay, mas lalong dapat itong inilalapit sa mga gipit at kapos sa buhay. Kung ang kapalit po ng teknolohiya at makabagong kagamitan ay buhay ng isang inang may komplikasyon sa puso na dati hindi kinakayang matingnan dahil sa lumang pasilidad, kung ang katumbas ng pagpapataas ng kalidad ng ating operating rooms ay isang sanggol na ngayon ay maaari ng ipa-heart surgery nang hindi naiipit sa pila dahil sa kapos na kakayahan ng ospital, sino po kaya ang makakasikmura pang kumontra sa inisitibang ito? Di po ba't nararapat lang na ang nagkakaisa nating tugon ay oo, itutuloy natin lahat ito? Kung saan po bubuti ang kalagayan at giginhawa ang buhay ng mga kababayan nating Pilipino, lalo na mahigit na nangangailangan, siyempre, nandun po tayo. Naniniwala pa rin po ako, ang mas malusog at malakas na Juan de la Cruz ay katumbas na mamayang mas masigla, mas ganado at mas bigay todong mag-ambag sa pagsulong ng tuwid na landas. Alam naman po ito na lahat. Kapag pinabayaan mo ang iyong katawan, tatablay ka, mawawala ka ng gana, hihigupin ang iyong lakas at sigla. Sa kabilang banda naman, kapag malusog ka, puno ka ng enerhiya at buong loob mong harapin ang anumang hamong dumating sa iyo. Ang kalusugan po ay hindi hiwalay na sektor sa iba pang sektor. Lahat po ng ating serbisyong panlipunan ay magkakaugnay. Tulad ng pagtutok natin sa edukasyon, ang ating misyon ay hindi natutundok sa pagtugon sa 66,800 nating kakulangan sa classrooms. Higit sa ano paman, nais natin bigyan lakas ang bawat Pilipino, lalo na mga nasa laylayan ng lipunan, na panghawakan ang kanilang sariling tadhana at kinabukasan sa pamamagitan ng kalusugan at edukasyon. Ganitong transformasyon din ang isinulong natin sa gobyerno at sa kamalayan ng sambayanan. Hindi po band-aid ang panlunas natin sa mga sugat na lipunan kung saan hayaan mo itong mamaga basta't maitago lamang ito at matakpan. Hindi ito panandalian. Tinututukan natin hindi lamang ang mga simptomas kundi ang mismo ugat ito ang katiwaliang nagdudulot ng kahirapan upang maging ganap ang matamasa nating pagbabago. Ito po ang dahilan sa pagpapatibay natin sa ating mga institusyon sa reformang pangkondikatura man o sa mga inisitibang legislatibo para isabatas ang mga polisiyang nais natin maitatak sa bato. Dito rin nakakabit ang diwa ng suporta natin sa mga taong tiwala tayo magiging tuwid na lingkod ng bayan. Silang magpapaginhawa sa paglalakbay natin sa tuwid na daan. At hindi na muli tayo ibabalik sa impeksyong hatid ng katiwalian at karamdamang dala ng kahirapan. Isa puso lamang po natin ang pagmamalasakit sa isa't isa at pihado po magtutuloy-tuloy na ang pagginhawa ng buhay ng bawat Pilipino. Bago po ako magtapos, gusto ko lang ho naman paalala, siyempre pag yung ospitalo, karamihan ho siguro ng tao sa buong mundo. Kung pupunta ng ospital, sana dadalaw lang. Marami tayong kaibigan, doktor, pero sana social basis na lang. At siguro malaki may ambag nito. Diba? Huwag natin kalimutan, no? Kumbaga sa relasyon nga ho sa lipunan, parang lahat ay ayaw maging makilala kayo on a professional basis. Kailangan ho tayo siguro mga professionals ay lupunta sa ating mga komunidad, ipadamang pabahagi tayo ng lipunan at naghahabol na magtulungan para hindi nga gamitin o mangailangan ng professional na services. Diba? Yung emphasis has to be on prevention rather than curing. And to those of you who have knowledge, I think there is a responsibility to share this knowledge with those who do not have. Muli po, maraming salamat po at isang maligayang anibersaryo sa buo ng Philippine Heart Center. Good afternoon.